5 taon ng family driver ng isang mayamang pamilya si Ernesto. 35 anyos na siya at may asawa at 2 anak na. Ang Sir Gustavo niya ang talagang nag-hire sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, namatay ito gawa ng stroke 1 taon na ang nakararaan. Kaya naman, umuwi ng bansa ang asawa nitong si Ma'am Marlene. Mula noon, ito na ang pinagsisilbihan niya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi alam ni Ernesto kung bakit tila nag-iba yata ang tingin niya sa Ma'am Marlene niya. Ito lang kasi, napapansin niyang sa kabila ng edad ng kanyang biyudang amo, maganda pa rin ang katawan nito. Kahit saan kasi ito pumunta, ay siya ang naghahatid dito. Nang gabing yun nga, ay nag-check-in ito sa hotel kung saan nakita ni Ernesto na may kamiting ito. Dahil nga sa nakasanayan niya ng sa loob ng 1 taon kapag nag-hotel ang kanyang amo ay kasama rin siya. Hindi man lang naiilang ang kanyang Ma'am Marlene na isama siya sa loob ng hotel room sapagkat nagtitipid ito sa babayaran. Hindi katulad ng asawa nitong lalaki nung nabubuhay pa ay galante. Kung tutuusin, pwede naman silang umuwi ng kanyang Ma'am Marlene, ngunit panay ang reklamo nito na napapagod sa biyahe, kaya palagi pinipili na lamang nito ang mag-check-in sa anumang hotel na kanilang madaraanan kapag ginagabi sila ng uwi. Mabuti at palagi namang handa si Ernesto, kaya walang problema sa kanya ang ganoon. Malaki ang hotel room ng kanyang Ma'am Marlene ng gabing yun. Mayroong malawak na sofa sa kalapit na kama, kaya alam na Ernesto na doon din siya matutulog. Ngunit bago yun, may kumatok sa pinto. Nagpahatid pala ng pagkain ng kanyang among babae. Tamang-tama't nagugutom na rin si Ernesto. Kaya naman nang makita niyang lumabas na ng banyo ang kanyang Ma'am Marlene, inalok niya na itong kumain. Mabuti na lang at hindi naman na iba ang turing nito sa kanya. Kaya siguro hindi man lang ito na ilang na lumabas ng banyo na nakatapi lamang ng tuwalya. Umiwas na lamang ng tingin ng lalaki. Inayos niya ang pagkain ng amo nang sa ganun makakain na ito ng pagkabihis. Sinabi nito sa kanya na mauna na siyang kumain at kasalukuyan nga itong nagbibihis. Dahil nga sa gutom, nauna na ngang kumain si Ernesto. Maya-maya pa, kumain na rin ang kanyang Ma'am Marlene at siya'y sinaluhan. Hindi karaniwan ang ganoong tagpo sa pagitan ng amo at ng driver, ngunit hindi na iyon inisip pa ni Ernesto. Hanggang sa matapos silang kumain at ilang saglit pa, naghanda na sa pagtulog. Maliit na babae ang kanyang Ma'am Marlene, ngunit bawing-bawi sa hugis ng katawan kahit na may edad na. Iniisip tuloy ni Ernesto na baka nga nangungulila na sa asawa ang kanyang amo. Imposible na hindi nito hanap-hanapin ang bagay na yun na maging siya kapag hindi nagawa sa kanyang asawa sa loob ng ilang araw. Tiyak na mababaliw siya. Naalala ni Ernesto na ilang araw na lang pala siyang hindi nakakauwi. Namimiss na rin niya ang kanyang asawa at mga anak. Maging ang bagay na madalas nilang gawin ng kanyang asawa, pinangungulilaan niya. Napabuntong hininga si Ernesto. Balak sana niya ang umuwi kinabukasan, ngunit may pupuntahan pa ang kanyang amo. Wala siyang choice kundi ang ipagmaneho ito kung saan ito gustong pumunta. Inaalala na lamang ni Ernesto ang mga gabing pinapasaya nila ng kanyang asawa ang isa't isa. Pinilit ni Ernesto na ipikit ang kanyang mga mata habang ini-imagine ang mga nangyari sa kanila ng kanyang misis. Sa ganoong paraan ay maibsan lamang ang kanyang pangungulila. Ngunit imbis na maibsan, mas lalo lamang nadagdagan ang kanyang nararamdaman. Nagiinit na ang kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa kundi tiisin yun. Bilang lalaki kasi, mayroon din siyang pangangailangan na talaga namang magpapasigla sa kanya. Hindi bali na at iipunin na lamang niya ang kanyang lakas nang sa ganoon kapag umuwi siya sa kanila, masulit niya ang lahat. Sa wakas ay nakaramdam na rin ng antok si Ernesto. Nawawala na siya sa kanyang diwa nang maramdaman na may kumalabit sa kanya. Nang dumilat siya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang Ma'am Marlene na nakaupo na sa tabi niya. Aninag niya ang mukha nito sapagkat nakabukas ang lampshade sa tabi lamang ng kama. Nagtaka si Ernesto kung bakit naroon sa kanyang tabi ang kanyang among babae. Bahagya pa siyang nagulat nang marinig niyang binulungan siya nito. Doon na raw siya matulog sa kama nito nang sa ganun, komportable naman siya sa pagtulog. Hindi maintindihan ni Ernesto
kung bakit gano'n na lamang ang inakto ng kanyang Ma'am Marlene. Gustuhin man niyang magtanong, nahila na siya nito patungo sa kama. Halos hindi magawang ibuka ni Ernesto ang kanyang mga bibig nang sa ganun magawa niya ang magtanong. At ang sumunod na sinabi ng kanyang amo ang mas nagpagimbal ng husto sa buong sistema ng lalaki. Sinabi lang naman ng kanyang Ma'am Marlene na masyado na raw itong nangungulila sa kanyang Sir Gustavo at nais na raw nitong magamot man lang sa pamamagitan niya. Matalino si Ernesto at kaagad na nakuha ang nais ng kanyang Ma'am Marlene. Sa kabila ng pangungulilang nararamdaman ni Ernesto, tila ba hindi niya maatim na magkasala sa kanyang asawa? Oo nga, at nagagandahan at attracted siya sa katawan ng kanyang Ma'am Marlene, ngunit loyal naman siya sa kanyang asawa. Ito lang ang dapat na inaangkin niya at pinapasaya niya, kaya hindi dapat mangyari ang nais ng kanyang among babae. Hindi siya dapat magpadala sa tukso at alam niyang pagsisisihan niya iyon kinabukasan. Pinigil ni Ernesto ang kanyang Ma'am Marlene at saka siya tahimik na bumalik sa sofa kung saan balak na niyang matulog. Alam niyang na-disappoint ang kanyang amo sa kanyang inasal, ngunit talagang buo na ang kanyang pasya. Hindi niya lolokohin ang kanyang asawa. Kapag ginawa niya iyon, para na rin niyang niloko ang kanyang mga anak. Siguro, bihira na lamang ang mga lalaking katulad ni Ernesto. Nang gabing iyon, wala siyang kahit na anong narinig na salita mula sa kanyang Ma'am Marlene, kundi narinig niyang may tinawagan ito. Hinayaan na lamang ni Ernesto, ngunit 15 minutos lamang ang nakalipas, may kumatok sa pinto ng hotel room na iyon. Nakita niyang sinenyasan siya ng kanyang Ma'am Marlene na buksan ang pintuan. Ginawa niyang inutos nito at bahagyapang nagtaka ng pagbukas niya ng pinto, tuloy-tuloy na pumasok ang isang lalaki. Lalaking sa tansya ni Ernesto, naglalaro sa 30 ang edad, medyo payat ang katawan at nagulat pa siya nang kaagad itong lumapit sa kanyang among babae at niyakap naman ito ng huli. Isinara na lamang ni Ernesto ang pinto at siya ay bumalik sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang pakay ng lalaki at kung kaano-ano ito ng kanyang amo, ngunit ilang sandali pa ay kanyang nakikita at napaghalataan niyang tila ba ito ang ipinalit ng kanyang Ma'am Marlene sa kanya. Tumanggi lang naman kasi siya sa nais ng kanyang biyudang amo, kaya siguro hindi nito magawang makatulog at naghanap na lamang ng iba na makakapagpasaya rito. Nagkunwari na lamang natutulog si Ernesto, gayong gising na gising ang kanyang diwa. Nakikiramdam siya sa bawat kilos ng dalawang tao sa kalapit na kama. Kulang na lamang magiba ang kamang kinaroroonan ng mga ito sa lakas ng galaw. Sa sobrang kuryosidad, dahan-dahang iminulat ni Ernesto ang kanyang mga mata. Palihim niyang pinapanood ang ginagawa ng mga ito. Tanging ilaw lamang ng lampshade ang nagbibigay liwanag sa loob ng silid na iyon. Sa hindi malamang dahilan, napalunok si Ernesto. Oo nga, at may edad na ang kanyang Ma'am Marlene, ngunit hindi niya inaasahan na talaga namang napaka-gifted na mga bagay rito. Sa mga nakita, hindi na napigilan pa ni Ernesto ang makaramdam ng init. Gusto niyang magpigil, ngunit dahil sa ginagawa ng dalawa mismo sa kanyang harapan, tuluyang umalab ang init sa kanyang buong sistema. Nagsisi na ba siya sa kanyang ginawang pagtanggi sa kanyang Ma'am Marlene? Dapat nga ba nagpadala siya sa tukso? Kung sakaling ang nagpadala siya sa tukso, tiyak na hindi naman malalaman ng kanyang asawa. Sigurado rin na magkakaroon siya ng special treatment mula sa kanyang among babae. Baka nga dagdagan pa nito ang kanyang sweldo. Idagdag pa na wala naman palang mawawala sa kanya kapag nagawa niyang pasayahin ang kanyang Ma'am Marlene. Lalaki siya at wala talagang mawawala sa kanya. Noon, nakaramdam ng pagsisisi si Ernesto. Palay na sana ang lumapit sa kanya, ngunit tinanggihan niya pang tukain. Mukhang hindi niya ginagamit ang kanyang utak. Ngayon, naroon siya at tahimik lamang na naiinggit sa ginagawa ng lalaking iyon sa kanyang Ma'am Marlene. Gustong-gusto niyang habulutin ng lalaki nang sa ganoon siya na ang gumawa ng lahat ng iyon. Nakita niya kung paano nasisiyahan ang kanyang among babae sa ginagawa ng lalaki.
Talaga namang naiinggit si Ernesto ng mga oras na yun. Tila siya itong sasabog sa init ng kanyang pakiramdam. Mabilis lang ang ginagawa ng lalaki. Walang humpay naman ang ingay na ginawa ng kanyang among babae. Tanda na ito ay talagang nasasayahan ng husto. Kung pinagpapawisan ng dalawa sa kalapit na kama, pinagpapawisan din si Ernesto. Ramdam niya at naririnig niya sa boses ng kanyang Ma'am Marlene na nalalapit na ito sa pagdating sa dulo. Tila walang pakailamang mga ito na naroon siya. Hindi man lang nalaman ni Ernesto na may ganoon palang ugali ang kanyang among babae. Tila ba ng gabing yun, may kung anong espiritu ang sumanib dito at nakagawa ng ganoon. Nagpupuyo sa inis si Ernesto. Tulog na at lahat ng dalawang katatapos lamang sa mainit na laban. Ngunit ayon siya at nanatiling gising. Hindi niya nagawang matulog. Iniisip niya ang itsura ng kanya Ma'am Marlene habang ginagawa ang bagay na iyon kasama ang lalaki. Maging ang boses nito na tila ba nasasayahan, hindi mawala-wala sa kanyang pandinig. Tila ba paulit-ulit pa rin niya iyong naririnig at talagang hindi mawala-wala ang init na kanyang nararamdaman. Panay na ang pagbiling-biling niya sa sofa na kanyang kinalalagyan, ngunit talagang nawala na ang kanyang antok. Nakakaramdam din siya ng pananakit ng kanyang puson. Paano ba namang hindi sasakit? Parang siya na ang kasama ng kanyang Ma'am Marlene kanina lamang. Hindi niya nga lang naabot ang dulo na kanyang ninanais sapagkat ibang lalaki naman talaga ang nagpapasaya rito. Kung sana pumayag na lamang siya, di sana mahimbing ang tulog niya at gumaan pa ang kanyang pakiramdam. Naisip ni Ernesto na may susunod pa kaya? Posible kayang yayain siya ulit ng kanyang Ma'am Marlene? Kapag nangyari ang bagay na yun, tiyak na hindi na talaga siya magpapakipot. Noon pa na nakita niya na ang napakagandang among babae. Hindi na siguro muna niya iisipin ang kanyang asawa. Bahala na, basta ang pakiramdam ni Ernesto, talagang masosolve lahat sa kanya, basta matikman lamang niya ang bagay na iyon. Napakaswerte naman ng lalaking katabi nito ng mga oras na yun. Nakita kasi niya nang matapos sa mga ito sa pagpapasaya sa isa't isa, inabutan pa ng pera ng kanyang Ma'am Marlene ng lalaki. Malaki-laki rin yun. Kung sakaling siya iyon, ay malaking tulong na iyon sa kanyang asawa at mga anak. Minsan talagang mahina ang isip ni Ernesto. Nang gabing yun, hindi alam ni Ernesto kung anong oras na siya nilamon ng antok. Kinabukasan paggising niya, wala na ang lalaki. Kasalukuyan namang nasa loob ng bathroom ang kanyang Ma'am Marlene at naririnig pa niya itong kumakanta-kanta. Mukhang napagaan ng lalaking iyon ng pakiramdam nito. Napailing na lamang si Ernesto. Tiyak na may pupuntahan na naman sila ng kanyang Ma'am Marlene. Kaya naman nang matapos itong maligo, sinamantala niya na ang pagkakataon na magtanong dito kung kailan siya maaaring umuwi. Saglit siyang tinitigan ng amo na katatapos lamang maligo. Nagulat siya sa naging sagot nito sa kanya, dahilan kung bakit napaawang ang kanyang mga labi. Sinabi lang naman ito na, umuwi na tayo ng bahay. Pagdating natin doon at mapagbibigyan mo ko sa gusto ko, agad-agad kitang papayagang umuwi. Plus, bibigyan pa kita ng doble pa sa sahod mo. Mapang-akit ang boses ng kanyang Ma'am Marlene, kaya naman halos hindi makapagsalita si Ernesto. Ikaw kasi talaga ang gusto ko, Ernest. Bukod sa may itsura ka, matipuno rin ang katawan mo. Gustong gusto ko ang katawan mo, kaya sige na, pagbigyan mo na ako. Pasayahin mo ko, Ernesto, at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo kahit na ano. Gustong pumalakpak ni Ernesto. Hindi alam ng kanyang amo na labis na rin siyang nagagalak, ngunit kailangan mo na niyang magpakipot nang sa ganoon may mas malaki ang maaari nitong i-offer sa kanya. Ma'am, magkano po ba yung madadagdag sa sahod ko? Pasimpleng tanong niya na sa hindi malamang dahilan, ikinaliwanag ng muka ng kanyang amo. Mukhang nagkaroon ito ng pag-asa na papayag siya. Doble ang magiging sahod mo buwan-buwan. Bukod doon, bibigyan kita ng extra para sa bawat serbisyong gagawin mo sa akin. Kung ano yun, alam mo na yun. Gusto ko iyong masasayahan ako ng gusto. Katulad po ba ng ginawa ng lalaking iyon sa inyo kagabi?
Tanong ni Ernesto, ngunit kaagad niyang napansin ang paismid na wika ng kanyang Ma'am Marlene. Pinagtiyagaan ko lang yun. Napakapayat ng katawan at hindi rin ako nasiyahan. Mas gusto ko yung para akong dinudurog at talagang gusto ko maramdaman na nanatili akong dalaga. Tiyak na alam mo kung anong nais ko. Kaya sige na Ernest, pumayag ka na sa alok ko. Pareha naman tayong masisiyahan. At ikaw, malaki rin ang maibibigay mo sa pamilya mo. Pangako kapag pumayag ka, walang sino man ang makakaalam. Patuloy siyang kinukumbinsi ng kanyang biyudang amo, kaya naman hindi na pinatagal pa ni Ernesto ang pagpapakipot. Pumayag na siya sa nais mangyari ng kanyang Ma'am Marlene. Tiyak na mabubusog niya ito ng gusto, lalo pa at iyon ang bagay na talaga namang ipinagmamalaki ni Ernesto. Ang pagkakaroon niya ng gifted na bagay na iyon, mukhang abot naman ng langit sa kasiyahan ng kanyang amo sa ginawa niyang pagpayag. Ganoon pala katindi ang pagkagusto nito sa kanya. Kung noon pa sana nito sinabi yun, di sana malaki na ang ipon niya. Nang araw na yun, umuwi sila sa mansyon ng kanyang Ma'am Marlene. Dire-diretso na itong pumasok sa silid nito sa ikalawang palapag at hindi pinansin ang pagbati ng isang kasambahay. Pasimple na ring sumunod si Ernesto at alam na niya ang kanyang dapat gawin. Tiyak na hindi na magtataka ang mga kasambahay sa bahay na iyon sapagkat dati naman na siyang pumapasok sa silid ng kanyang amo. Minsan kasi may pinapaayos ang kanyang Ma'am Marlene sa silid nito kaya siya na ang gumagawa. Ngunit iba ang gagawin niya sa araw na iyon. Nang marating na Ernesto ang silid ng kanyang Ma'am Marlene, sinabi nito sa kanya na maupo siya sa kama. Nahalata niya na ang galak ng kanyang biyudang amo na mga oras na yun. Talagang wala pa silang kain, ngunit nagbamadali na ito sa nais nitong gawin sa kanya. Nilak nito ang pinto ng silid nito, tsaka siya binalingan ng tingin. Buong paghanga siya nitong tinitigan, habang ito, dahan-dahan ng humahakbang patungo sa gawin niya. Kinabahan si Ernesto na mga oras na yun, ngunit naalala niya ang init na nararamdaman niya nang nagdaang gabi. Nang tuluyang makalapit sa kanyang harapan ng kanyang Ma'am Marlene, ay banayad nitong hinaplos ang kanyang muka. Pagkuway, dahan-dahan nitong ibinaba ang muka sa kanyang muka. Balak yata siya nitong halikan, kaya naman hinayaan na lamang ito ni Ernesto. Lalo pat maging siya, nakaramdam na rin ng init ng kanyang katawan hanggang sa maramdaman niya na tuluyang naglapat ang mga labi nila ng kanyang Ma'am Marlene. Mainit at napakalambot ng manipis nitong labi. Biglang pumasok sa isip ni Ernesto ang imahe ng kanyang asawa, ngunit binaliwala niya yun. Tinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa babaeng kanyang kahalikan. Mukhang talagang nasasabik na ang kanyang amo sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang magkabilang braso at sa muli, hinalikan sa mga labi. Sa pagkakataong iyon, mas mapusok at mas mainit ang halik na kanilang pinagsaluhan. Maging siya, hindi na rin nakapagpigil, kaya naman ang kanyang kamay ay napahawak na rin sa kanyang biyudang amo. Tuluyang nadarang si Ernesto, kaya naman hindi niya na pinatagal pa at unti-unti na rin niyang inaalis ang mga bagay na sagabal sa amo. Halos mangisay naman ito sa kanyang ginagawa, kaya naman tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama, tsaka binuhat ang kanyang Ma'am Marlene. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa malambot na kama, tsaka niya muli itong hinalikan ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, malaya niya nang nahawakan ng kagabi lamang, nakikita niya. Talagang ang nakakagigil ang napaka-gifted na bagay na iyon sa kanyang amo. Kailangan niya makuha ang sayang nais ng kanyang Ma'am Marlene, nang sa ganun, hanap-hanapin siya nito. Ngunit hindi pa siya natatapos sa ginagawa, ay ito naman ang bumangon at siya naman ang itinulak sa kama. Pagkuwan ay walang ano-ano na pumwesto na ito. Sa ginawa nitong paghalik sa kanya, tila yata iba ang mangyayari. Ito yata ang hahanap-hanapin niya sapagkat masyado siyang nasisiyahan sa ginagawa nito. Napapaawang ang mga labi ni Ernesto sa ginagawang milagro ng kanyang amo. Halos mamilog naman ang mata ng babae nang tumambad sa harap nito ang bagay na napaka-gifted kay Ernesto.
Kitang-kita naman ni Ernesto kung paanong napalunok ang kanyang Ma'am Marlene sa nakikita. Hinintay niya ang sunod nitong gagawin. Napaigtad pa siya nang simulan na nga ng Ma'am Marlene niya ang gusto niyang mangyari. Napakagatlabi pa nga si Ernesto. Talagang nagiinit na ang kanyang katawan. Gusto niya ang ginagawa ng kanyang Ma'am Marlene hanggang sa hindi na siya nakapaghintay, kaya hinila niya ito upang mapayakap sa kanya. At dahil sa parehas ng uhaw at nagiinit, hindi na nila pinatagal na gawin ang bagay na iyon. Halos masira na ang kama, ngunit hindi yun inalintana ni Ernesto sapagkat naririnig niya ang pakiusap ng kanyang Ma'am Marlene na huwag siyang hihinto. Nakikita ni Ernesto ang ginawang sunod-sunod na pagtango ng kanyang Ma'am Marlene, hudyat na gustong-gusto nito ang nangyayari. Sa naalala niya, gusto nitong madurog ng husto, kaya naman tama lang iyong ginagawa niya. Walang maririnig sa loob ng malaking silid na yun, kundi ang paghinga ng dalawang ito, ang mga ingay ng kanyang Ma'am Marlene at ang mga tunog ng mga ginagawa nila. Mas nakakapag-init sa pakiramdam ang ganoon, kaya naman mas pinag-igi ni Ernesto. Hapong-hapo na siya, ngunit hindi yun naging hadlang sa ginagawa niya. Paminsan-minsan, nagpapahinga siya para makabawi ng lakas. Pabiling-biling lang naman ang kanyang Ma'am Marlene sapagkat hindi nito malaman ang gagawin. Walang katulad ang kanyang Ma'am Marlene, palibhasa kasi wala itong anak. Hindi nagkaanak ang kanyang mga amo. Pagod na pagod at pawisan si Ernesto at ang kanyang Ma'am Marlene nang matapos ang ginagawa nila. Umalis siya sa tabi ng kanyang Ma'am Marlene, tsaka ito nahiga sa tabi nito. Maging ito'y bumabawi rin ng lakas, kaya naman saglit silang nagpahinga. Hindi makapaniwala si Ernesto sa kung ano ang nangyari. Tila ba, panaginip lamang ang lahat ng yun, ngunit naroon siya sa tabi mismo ng kanyang amo. Hindi man makapagsalita ang kanyang amo, alam niyang nasayahan ito sa ginawa nila. Base sa aura ng itsura nito, talagang mas gumaan ang pakiramdam nito. Hindi lang yun, nakita niyang humugot ito ng ilang libo sa wallet nito at lumapit sa kanya. Grabe ka Ernesto, wala kang katulad. Dahil doon, eto ang reward mo. Sana gawin mo ulit yun sa akin at hindi na ako maghahanapan ng ibang lalaking makakasama ko. Hindi nagawang sumagot ni Ernesto. Tinanggap na lamang niya ang pera at tinanong ang kanyang Ma'am Marlene kung maaari na siyang umuwi. Pumayag naman ito, kaya naman magaan ang loob na umuwi si Ernesto. Nang makauwi sa bahay nila ng kanyang asawa, nilabas niya ito at ang kanilang dalawang anak. Namasyal sila't kumain at binilhan na rin ng gamit ang kanilang mga anak. Napatitig si Ernesto sa kanyang asawa. Wala man lang itong kaalam-alam na hindi lamang ito ang babaeng sinasamba niya. Payat ang katawan ng kanyang asawa, ngunit mahal ito ni Ernesto. Hindi niya nga lubos maisip kung bakit nagawa niya itong lokohin. Siguro nga dahil sa pangangailangan niya bilang isang lalaki. Kung maulit man ang ginawa nila ng kanyang Ma'am Marlene, tiyak na hindi lamang iyon sa pera. Kung kasalanan man na lokohin ng kanyang asawa ay bahala na. Nagkakapera siya at maging siya ay nakikinabang. Nang gabing yun, hindi mo na bumalik sa mansyon si Ernesto. May mga pangangailangan din bilang isang babae ang kanyang asawa at kailangan niya itong samahan sa gabing malamig. Katulad ng palaging nangyayari, hinintay muna nilang tulog na ang kanilang mga anak bago niya nagawang angkinin ng buong puso ang kanyang asawa. Maangkin man siya ng ibang babae, alam niyang ito pa rin ang uuwian niya. Ito lang sapagkat ito ang kanyang asawa.